Hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, mag-unbox tayo ng isang napakalupit na tablet which is the Oppo Pad SE. So, ito na kayang perfect na tablet para sa'yo. Tara, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, another tablet na naman ng ating itatakel, at ito nga ang ating i-unbox, the Oppo Pad SE. So maganda sa tablet na to, nung binili natin is meron po itong free na case. Ito, Oppo Pad SE case. So okay na okay, di ba? Na pag-order kayo nito, may kasama ng protection out of the box. And yun nga, sale po ito dito sa ating online store ng Oppo, so official store ng Oppo. I think pwede nyo makuha ito ng 7,000 to 8,000 pesos for the 4GB 128GB of internal storage nito. So napakamura lang. And I think SRP nito nasa around 10,000 or 10,000 plus itong Oppo Pad SE. At dito lang kayo bibili sa ating View Products kasi dito pag sa online kayo bumili, mura at bagsak presyo lang itong tablet na to. So ano pang hinihintay nyo? Kung interested kayo makakuha ng napakamurang tablet with G100 na chipset, hindi po mabagal to, click nyo na tong View Products natin kasi bukod doon sa discount na makukuha nyo sa shop, may additional discount kayo makukuha dito sa atin. Galing sa ating voucher. Discount a voucher yan dito sa YouTube video natin or sa YouTube shopping. Up to 1,000 pesos off pa ang additional na pwede nyo makuha. So, sobrang mura at ang laki po na matitipid nyo dito sa Oppo Pad SE. So, again, napili nating color is yung, I think, Starlight Silver. So, tara mga J-Vlog, samahan nyo ka-unbox itong tablet na to. So, ito na yung box ng Oppo Pad SE. Maganda nga dito is meron siyang free case, ayan, Oppo Pad SE case. At since white yung napili nating color, white din yung case na kasama. So, ito yung case niya. So, pangit lang sa case, hindi siya magnetic. So, may ganyan pa siya. Pero mapaprotection na naman yung tablet nyo. So, okay naman yung texture. Madumihin nga lang siya. So, pag pinili nyo yung white, expect nyo na yan na madumihin yung case niya. So, ito na yung box ng Oppo Pad SE. First time ko mag-review ng tablet ng Oppo. So, 4GB, 128GB of internal storage. Okay, open na natin to. So, ito yung tablet. So, parang Samsung, wala na ring any charger out of the box to. At meron tayong mga documentation dito. At nakakalungkot lang na hindi C to C. So, Type A to Type C siya. Meron tayo ditong Oppo Pad SE na manual and safety guide. Yun lang naman. Very simple lang naman yung inclusions natin dito sa Oppo Pad SE. So, wala siyang charger out of the box. No inclusions. Ay, yung tablet. Ayan na siya. The Oppo Pad SE. Ayan. Tutingnan natin yung color niya in 3, 2, 1. Ayan. Silver na silver siya. At meron siyang single camera dito nasa gitna. So, syempre, naka-design siya for landscape orientation. NTC approved. I think, parang ano ba siya? Polycarbonate o metal? Hindi ko ma-distinguish eh. Pero matte finish siya overall. And ano rin naman siya for a 11-inch na tablet. Magaan din naman siya at manipis. So, ayan nga, nasa gitna yung kanyang single camera. So, dito sa right side niya is nandito yung microphone and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone is the power button and yung volume rocker ay yung speaker grills. Sa left side, wala tayong makikita, at sa baba ng tablet, yung dalawang speaker grills, Type-C port at microphone. So, yun, nakakalungkot lang dito sa Oppo Pad SE is wala rin siyang included na screen protector out of the box. So, open na natin itong tablet na to for the first time. Ayan, bilan nyo agad to ng tempered glass. Pero again, since flip naman yung kasama niya, ayan, Oppo, powered by Android, hindi naman siguro necessary agad-agad na maglagay kasi may protection naman siya from the case. Pero lagyan nyo pa rin para mas okay. Siya, Oppo Pad SE. Okay. Ayan, ang ganda oh. Ang ganda dito, napoprotection na din yung kanyang camera pag nakalagay yung case natin. And I think, pwede itong gawing stand. Ayan, pwede rin naman. So, yan, setup ko muna to, balik ako kayo. So, yan, na-setup na natin ng Oppo Pad SE. So, syempre, yun. Grabe, taas ng brightness niya. Yun yung una kong trinay, yung brightness. Pangit lang yung case niya dahil hindi siya ganun nag-stick when it comes sa pag-stand. So, maganda dito, meron siyang Google Kids Space. Maganda. Ganda ng brightness niya. Maliwanag naman. 4GB ang RAM nga lang netong device na to. Which is yun lang naman yung medyo nakakalungkot na part dito.
So, tingnan natin yung about device niya. Google, Oppo Pad SE, MediaTek Helio G100 na to, 9,340 mAh battery. Ang laki. So, meron siyang 4 GB of RAM, 11-inch na display. Ayan. Tapos, sa display, tingnan natin, ang refresh rate niya is up to 90 Hz screen refresh rate itong tablet na to. So, mga J-Vlog, share ko sa inyo yung first impressions ko dito sa Oppo Pad SE. So, tanggalin muna natin siya sa kanyang case. Yun nga, maganda naman yung case na in-include nila dito sa tablet na to. Tingnan nyo naman, very sleek. Since puti yung pinili natin color, puti rin yung case na included. Ayan, no? So, white na white siya. So, all goods naman, pero madumihin lang yung case. At ang maganda dito, may protection din yung camera niya. O, diba? Na-slide nyo na ganyan. And when it comes sa quality, all goods naman po yung included na case dito. So, yun nga lang, ang nakakalungkot na part is wala po itong screen protector out of the box. I think karamihan naman ng mga tablet ngayon na ino-offer is walang mga screen protector kasi ino-offer nila is flip case. So, yun, pwede na. Di ba? May free. At ito na yung Oppo Pad SE. Una natin pag-usapan yung display na ito. First impression ko sa display, all goods. Malaki siya. Siyempre, 11 inches. Pero in fairness, ang nito brightness nito, napakataas mga ka-J-Vlog. So, resolution nito is of course beyond 1080p pa. So, 1200 resolution siya mga ka-J-Vlog. So, better display. Kumbaga, mas HD pa yung quality ng display na ma-offer nito at 90Hz screen refresh rate din ng tablet na to. So, even though 11 inches siya, maggaan din naman siya kahit papaano. Okay rin naman siyang gamitin for pag maglalaro kayo, di ba? Comfortable naman, lightweight at sleek yung design nitong si Oppo Pad SE. Yun, medyo weird yung camera niya kasi usually, di ba mga camera ng tablet nandito, naka-segregate sila sa dulo. Ito kasi talagang expose yung camera niya sa gitna. Pero again, for the ano lang naman, parang for me nawi-weirdan lang ako sa design niya. Na usually talaga ang camera nandito sa gilid, di ba? Camera niya is 5 megapixel rear at 5 megapixel ang front-facing camera. So, syempre, again, tulad naman sinasabi ko sa review ko sa mga tablet, hindi naman po kasi main priority ng tablet ang camera performance nila. Kasi sino ba naman, again, ang gagamit nito pag namamasyal kayo o kaya gagamitin nyo for vlogging, di ba? Ang laki. Ang purpose ng camera ng tablet is for, ayan nga, video calling. Ayan. So, kahit na mababa resolution or mababa megapixel ng camera nito, so all goods naman. Basta bumawi sa mga ibang aspect itong tablet na to. Like that chipset. So, yung chipset nito is the MediaTek Helio G100. Isang powerful chipset. Of course, yan. Sa entry-level segment, it can handle bunch of mga modern games today. At, yun nga, since tablet to, i-game test natin to sa most requested nila na i-vlog natin na Roblox. So, tatry natin to sa Roblox. Sigan natin kung kakayanin ba ng Oppo Pad SE yung Roblox na yan. Pero when it comes sa performance nito, G100, napakalakas na chipset yan for an entry-level segment. At meron yan dito sa Oppo Pad SE. Yun nga lang, sabihin nila, Lods, okay bang 4GB of RAM? Since tablet po ito at 120GB. So again, yung kanyang presyo, syempre, medyo maliit talaga yung RAM niya for a price tag na 10,000 pesos. Tapos yun nga, bumaba price niya, nasa 7,000. Medyo, yun, umu-okay siya. Pero sa tablet, tablet aspect tayo, hindi sa smartphone. Pero may nakikita na rin kasi akong mga ibang tablet na nag-o-offer ng 8GB RAM sa halagang 7,000 din, like the Infinix Xpad 20 and the Samsung Galaxy Tab A9 Plus. So, meron din naman mga iba pang tablet na 4GB of RAM like Honor, I think itong Oppo, Xiaomi, mga ganyan, di ba? Pero when it comes sa usability, 4GB of RAM is okay pa naman yan. Kung maglalaro kayo dito, siguro ang gawin nyo is i-close nyo lahat ng app or dapat isa lang ang nagaran para for more better performance when it comes sa gaming. Pero yun nga, 120GB ang minimum storage nito, which is minimum na rin na pwede natin makuha talaga ngayon 2025. And I think hindi pa expandable to dahil wala siyang slot for a micro SD card. Ang maganda pa dito sa Oppo Pad SE, yung speakers. Dahil quad speakers po siya, ayan o. 1, 2, 3, 4. So, solid pag naglalaro kayo. And syempre, pag nanonood or nagbi-binge watch kayo, talagang may enjoy nyo yung sound quality nito. Napakaganda ng bass. And syempre, balance na balance yung labas ng sound
dahil kabilaan, meron po tayong mga speakers. At syempre, battery performance ang isang priority natin sa Oppo Pad SE. Biruin mo 9,000 milliamp hour na removable battery. Ang laki. 9,340 to be exact. Napakalaki. So, battery performance nito, syempre, specs-wise, napakalupit. Pero stay tuned lang sa ating full review. Dahil share ko rin yung initial thoughts ko about sa battery netong smartphone na to. And when it comes sa charging rate niya, it is powered ng 33 watt fast charging rate, which is, I think, yan na talaga the best minimum sa mga malalaking battery capacity. Pero the sad part is wala pong charger out of the box ng Oppo Pad SE. Pero may ma-recommend naman ako mga 30 watts fast charging brick dito sa ating view products. Mag-recommend tayo dyan like Anker, Ugreen, or Romos na mga 500 pesos lang meron na kayong mga malulupitang charger. Pero again, the sad part din dito sa Oppo Pad SE, yung included na data cable is Type A to Type C. So, sana C2C na lang. Kung wala naman na kayo include na charger, sige, given. Sana C2C mo na kasi yung mga minsan ino-offer ng mga charger ngayon na fast charging is C na po ang dulo. So, yun yung first impression sa atin dito sa Oppo Pad SE. Ang pinaka-major flaw lang na nakita ko dito is yung RAM, of course, napakababa. And when it comes sa kanyang price na SRP, overpriced siya, to be honest. Pero yun nga, dito sa ating view product, official store po yan ni Oppo sa online. Mura lang po in-offer yung Oppo Pad SE, usually 7 to 8,000 pesos. Magkakaroon ka na ng ganitong tablet na maganda rin ang performance. Kaya kung interested kayo dito na kayo bibili sa ating link. Dahil meron po additional discount voucher, pwede kayo makuha dito sa ating video or dito sa ating galing sa YouTube shopping. No worries, official store po yan ni Oppo, kaya hindi po kayo maloloko when it comes sa pag-order dyan. Kaya pinaprovide ko na yung link para rin naman makampante yung mga viewers natin na, uy, dito umorder si J-Vlog, yan, legit naman, no? Ayan, dyan na kayo umorder, tapos meron pang discount kayo makukuha. So, double discount sa shop at discount sa ating YouTube voucher. And mga ka-J-Vlog, ang ating unboxing in hands-on dito sa Oppo Pad SE. Kaya kung interested kayo dito, again, dito lang kayo bibili sa ating view products. Huwag niyong kakalimutan yan. At yun nga, napagandang tablet ngayon sa mga consumers na naghahanap ng pangregalo, gagamitin sa school, sa work, pang POS. Ito na po ang masasuggest natin din na isang tablet na mura lang, Oppo Pad SE. Abangan nyo na lang po yung full review, game test, and of course, 5 reasons natin dito sa tablet.